Pero hindi ho ang pagsaya at paglago, pagtibay sa Panginoon ay automatic. Ano ho? Hindi ho automatic ang growth. Hindi automatic ang victory. If conditional. Tama ba? Ibig sabihin, wag mong antayin, ikaw ay lalago, sisigla at gagamitin ng Diyos if without abiding in Him and in His words. Tama ho ba? Kaya alam niyo sa totoo na, manalangin man tayo ng Lord, gusto ko pong magkaroon ng patuloy na kasiglahan sa iyo. Gusto ko pong garnet-garne. But without doing something para mangyari yon ay hindi yon mangyayari. If. Ano ho? So ang kaligtasan is not if. Based on the formula of I will. I will. Ang Diyos ang nakasalalay. Ang Diyos ang nakataya pagdating sa kaligtasan. I will. I will. But if we're asking or aiming to be blessed, if ye abide in Him. If we will abide in Christ. Ngayon, nasabi, if ye abide in me, if ye abide in me, yung abide in me niyan, pertains to the Lord Jesus Christ, pero yun ay nangyayari, sabi po ng tuloy na talata, and my words abide in you. So we cannot separate abiding in Christ and abiding in His words. Tama ho ba? Dahil hindi pwede naman ikaw ay malapit sa Panginoon na malayo ka sa Kanyang salita. Pero ang idinidin nung abide in me, ay in my words abide in you, ye shall ask what you will. So to abide in Christ, yun ang emphasize ng unang praise. Pero isinama yung my words abide in you, ye shall ask what you will. So yung buhay, yung katotohanan ng abiding in Christ ay napakahalaga doon sa dalawang pangusap na magkasunod, yung word and ask. So ngayon ay ating pag-usapan prayer and the word of God. Prayer and the word of God. So ibig sabihin, ang manatili, pag sinabing manatili, stay. Stay in Christ. Don't go away from Him. Come what may. Pwedeng nangihina ka, stay with Him. Pwedeng patapay-tapilok, just stay with Christ. Tama? Kasi wala akong mangyayari sa atin pag tayo lumayo sa Panginoon. Sabi nga talata, without me, ye can do nothing. Tayo katulad ng sanga. Tayo ang mga sanga, siya ang puno. At kung tayo hiwalay sa Kanya, ay wala tayong magagawa. Alam po, ang kalakasan ay wala sa sanga. Ang pagtatagumpay ay wala sa sanga. Ang pagbubunga mismo ay hindi nakasalalay sa sanga. Kung hiwalay ka sa puno, walang sigla, mamamatay, matutuyo. Hindi magiging magandang tingnan. Hindi tayo magiging matagumpay. But to say, we are abiding in the vine, there must be prayer and the word of God. Amen. To abide in Christ is to live or to keep on praying and reading God's words. Ang buhay na hindi lumalayo kay Kristo ay ang buhay na laging may panalangin at may salita ng Diyos. Basic, di ba? Kung bakit tayo papakalaot, kung doon sa foundation na hindi tayo magkaigi. Tama? So mga kapatid, hindi ho pwedeng tayo ay hindi naalis kay Kristo na walang buhay panalangin. May buhay panalangin na ngayon napapalayo pa.
Tama ba? See, we are finite. Only God is infinite. We are potent. Only God is omnipotent. Are you with me? So, mga kapatid, try our very best. Masaya ka man, wala ka mang nararamdaman, baka patay ka na. Ano? Still, try hard. Try our very best to keep on praying. To keep on reading the scriptures. Tama? Maraming paghahambing dyan sa Bible. Okay. Mahalaga po na tayo po'y manatili sa Panginoon. Napakahalaga ho na yan. Para baga ho yung nangunguli ng isda, nanonood ako na nanguhuli ng isda, nasisir, silalim ng dagat, pero yun ho'y may tali. May tali ho yun. Ang lalim. Yung pangingisda nila ay nasa ilan yan? 1,000 feet ang lalim. O, malalim talaga as in. Doon sila nanguhuli ng tuna at malalaking isda. At may oxygen na yung nasisid, pero may tali. Ibig sabihin, alisin mo yung taling yun, delikado. Kasi pwedeng mamatay, etc., etc. Hindi mo malalaman kung buhay pa yon, hindi gagalawin, etc. May ilaw pa yung pala sa ilalim. Para kitang-kita mo yung nasalta ng isdang malalaki. So, ibig sabihin, napakahalaga na yung sisir doon ay may tali, may connection. Kung hindi, mamamatay ka. Tama ba? Huwag ho tayong lalayo sa Panginoon, mga minamahal. Pero to say na hindi ako lalayo sa Panginoon, prayer and the Word of God. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So maliwanag po, we cannot abide in Christ without prayer and the Word of God. The question is this, kayo ba'y nagpipray pa? Kayo ba'y nananalangin pa? Sabi nga sa inyo, hindi naman kinakailangan laging nakayuko. Nakakaduda nga lang yung nakayuko lagi. Ano? Tapos nakaupo pa sa lamesa. Tingnan mo, at wala nang ulirat yan. Ano? Pwede ka nakakapanalangin kahit naglalaba ka. Totoo na ho. At masarap pong makipag-usap sa Diyos, mga minamahal. Masarap pong magsumbong sa Diyos ng mga kapalpakan ng ating buhay. Bakit? Ang Diyos hindi nagchichismis. Maiintindihan ka niya pero hindi ka niya wawasakin pag anak ka ng Diyos. Lagi ang Diyos ang gana ay ayusin, hindi wasakin. Ang nagwawasak ng ating buhay yung paglayo sa Kanya, pero hindi ka niya wawasakin kung lagi kang mananatili sa Kanya. Kaya nabuslot ka man, nadapa ka man, nagkamali ka man, laging dapat ang iyong asikasuhin, Lord, ako'y lalapit sa iyo, ako'y mananatili sa iyo, so pray. And then, Word of God. Kayo ba'y nagbabasa pa ng Bible? Gunagunayin nyo, sa dami na huwang gawain ngayon, pag hindi nyo isiningit yan, talagang hindi ka makakapagbasa. Alam nyo, parang ramdam ko, ang maghapon napakabilis. Kala ba yung July na ngayon? July na ba? Hindi, bukas. Tinitingnan ko lang kung kayo nagmamalay. Bukas July na. Hindi kayo ng tuling. Ay mamamalayan mo, pag hindi mo talaga isiningit, ayan o, mauubusan ka ng panahon. Tama ba? So, mga batid, please, hindi lang ito ang kinakausap kayo, maging ako. Tayong lahat, mga minamahal, tayo sama-samang wag lumayo sa Diyos. Amen? Tayo sama-samang magpatuloy sa Diyos. Tayo magpanalanginan, magpalakasan, magunawaan, magpatawaran. Tayong lahat ay posibleng magkamali.
Tayo pwedeng lahat ay manghina, pwedeng tayong lahat ay madapa, pero salamat, pwedeng tayong lahat itayo ng Panginoon. Unawain ng Panginoon. Palakasin ng Panginoon. Just stay with Him through prayer and the Word of God. Number 1 po nating titingnan dito. Actually, isang talata lang po yung aking pinirmihan. Yan talatang yan. Unang maikta natin sa prayer and the Word of God, ito po ay commendable. Commendable. Kung ikaw ay buhay na nagsisikap hindi nawawala ang panalangin, na nagsisikap na hindi nawawala ang Word of God, ito'y buhay hong kapuri-puri. Kasi hindi ho lahat ng tao'y ganyan. Mind you. Amen. Actually, mga kapatid, yung ngang magkaroon ng desire sa Bible, hindi lahat eh. Ayaw pang ikimanatili dyan. Very commendable kapag ang tao ay nananatili kay Kristo through prayer and Word of God. Bakit mga kapatid? Hindi ho lahat ng tao sa taisan ganyan. Naniniwala ho ba kayo dyan? Baka nga ikaw yung Kaya ba nagbabasa talaga? Iba ho yung just praying and reading. Kaysa abiding in prayer and reading. In fact, not just reading. Kung ating lalaliman ito, hindi ito basa-basa eh. Ito'y pananatiling guided by the Scriptures ang buhay. Hey. Kasi hindi naman ang Diyos nasisiyang ikibasa lang ng basa din eh. Tama ba? Ano sabi? Ang kautosang ito'y huwag lalayo sa iyong bibig upang maganap mo. So, may layunin, upang maganap mo. Tama ba? So, prayer and the Word of God, ito po'y commendable. Not all desire to stay with Jesus. Not all desire to stay with Jesus through prayer and Word of God. Basahin po natin. Doon sa John chapter 6, verse 66 to 69. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. O kaya, kalayan mo yan? Bakit? At hindi nagsisama sa kanya. So, hindi nag-stay with Christ. Marami. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis din naman? Sinugot siya ni Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisampalataya at nakikilala ka namin na ikaw ang banal ng Diyos. Tingnan niyo ha, tinanong yung 12 alagad, kayo gano'n iiwan din. Bakit? Marami ang umalis. Tama ba? Kaya very commendable yung ikaw ay merong laging Word of God and prayer. Sapagkat marami nang umalis dyan. Ba, ang iba sa inyo, nagpaplano pa lang. Sasabihin ko sa inyo, gulayapay ang iyong buhay. Hindi tayo gagalingin. Sabi ng Bible, and lean not unto thine own understanding. Trust in the Lord. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa iyong sariling kaunawaan. Ay sino yung mga taong naniniwala lang sa kanyang kaunawaan? Ay di yung ayaw ng gabay ng Diyos magitan ng kanyang salita at pananalangin. Tama ba? At kapag ang Diyos ang hindi gumagabay sa atin, ano maaabot mo? Wala. Timawa ang buhay. Gusto niyo ba ng buhay na timawa? Gusto niyo ba yung buhay na walang kagaling-galing? Galing pa yung mamatay. Tama?
Mahirap po yung magaling pa ang manok ay natitinula. May purpose. Pero ang buhay Kristiyano na malayo sa Diyos at tayo bumalik, ayan ang galing. Tama ba? Wala naman akong alam na member na pwedeng tinulahin. Di ba? Sabi dahil dito yung marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. So hindi lahat nag-i-stay with Christ. Pwede na ng mga alagad, saan kami pupunta? Ikaw ang may salita ng Diyos nang walang hanggan. Ibig sabihin talaga, ang panatili kay Kristo ay may connection sa Word of God. Amen? So very commendable ang buhay na lagi may panalangin at may salita ng Diyos. Kasi marami ang nagsisitalikod. Kapuri-puri ba ang nagsisitalikod? Nakakatuwa ba ang nagsisitalikod? Nakakatuwa ba ang lumalayo sa Panginoon? Hindi. Ang nakakatuwa ay yung nananatili kay Kristo. Pagka kayo ay nagtitrim ng puno o halaman, alin naman yung inaalis? Yung nakakatuwang tingnan o yung nakakasama ng tingnan? Di ba yung mga bali, tuyo, lanta, ang buhay natin lanta. Pag wala kay Kristo. Pag malayo kay Kristo. Tama ho ba? Kaya hindi tayo commendable living away from Christ because hindi tayo buhay na may panalangin at Word of God. Sino maghapong ito nakapagbasa ng Bible? Kita mo yan. Kaya pa kayo mga lanta. Sino dito nakapanalangin sa maghapong ito? Pero ang ating pamagat ay Word of God and prayer. So, don't just pray. Kasi magkasama yan Diga? Yan ang sabi Kumbaga sa pagkain bigay tayo, hindi talaga makakain ng marami pag purong kanin. Diba? Sinasamahan natin ng pang-ulam Para kang masarap kumain ng kanin pag may pang-ulam. Pag puro naman pang-ulam, wala ding kanin, parang iba rin Tama ba? Kaya dapat magkasama ang Word of God and prayer. Tama ba? Psalms chapter 2 verse 3. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ho lahat ng tao ay talagang tuwa sa salita ng Diyos. Ayaw pang manalangin. Tingnan niyo po, sabi ng Psalms chapter 2 verse 3. Ito yung propesya tungkol sa Panginoong Hesus bilang hari. Ang sabi doon, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Atin ikang sirain ang kanyang Tagalog. Tali sa atin at ating iwaksi ang kanyang gapos o panggapos sa atin. Ibig sabihin, alam niyo ba, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Alam niyo ibig sabihin nito? Alisin natin yung mga tungkulin natin sa Panginoon. Huwag na tayong sumunod lagi, huwag tayong pailalim sa Panginoon. Tayo ang mabuhay ng gusto natin. Marami hong ganyan ang tao. Yung gusto ng mabuhay sa kanyang gusto lang at pabigat ang kagustuhan ng Diyos. Kaya yung to abide in Christ through Word of God and prayer ay very commendable. Ayaw nila. Dami-dami yung pinagagawa, Panginoon. Marami ang Panginoon na hindi talaga kinagigiliwan ng tao. Pero sabi ng Bible, for my yoke is easy and light. Pero sa unbeliever, aalisin ko yan. Walang bawal-bawal sa akin. Kaya ayaw ko dyan sa baptist niya. Dami-dami bawal.
di kamalas mo naman. Tama ba? Actually, mga kapatid, naturingan lang ang bawal. Dapat naman talagang tayo ay gusto natin yun. Ibig sabihin, gusto natin, wag natin gawin. Are you there? Tingnan pa natin ang 1 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Ano sabi diyan? 1 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Okay, ganito sabi ng Bible. Sa inyong ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi na nga nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. At batong katitisuran. At bato na pangbuwal. Sapagkat sila'y natitisod sa salita. Palibhasa'y mga suwail. Na dito rin naman sila itinalaga. Tingnan nyo ha, hindi lahat nagpapahalaga kay Kristo. Yun lang, nananampalataya. Yan ang nilinaw ng talatang 7. Sa inyong ngang nananampalataya. Kaya kayo mananampalataya ng Panginoon. Ano ha? Kaya napaka-commendable mga kapatid, hindi tinutukoy na lahat. Hindi isinasama ng Panginoon lahat ng tao ay manatili kay Kristo through prayer and Word of God. Bakit? Si Kristo mahalaga lang doon sa nananampalataya. Pero sa hindi mananampalataya, siya'y katitisuran. Tama ba? Opo. Akala nyo ka lahat ng tao, mabait lang kausap. Pero pag Diyos na ang pag-uusapan, nalabas ang kulay niyan. Lalo pag ang iniarong witness, nag-witness ka pala, ties agad ang iniaaro mo. Alam mo, dapat talagang maligtas ka kasi kailangan mo mag-ties. Siya, sabihin ko sa iyo. Matutupad yung protocol. Ano yun? Distancing. Di-distance talaga siya sa iyo. Bakit? Iba ang dala mong mensahe. Kaya maganda sigurong, alam mo, hindi pala mami yung problema si Duterte diyan sa ating may susi dyan. Pangaral mong Word of God. May distancing yan. Layo, kilometro. Tama ba? Dahil alam mo, ang Panginoon at ang kanyang salita ay mahalaga lang sa mga mananampalataya. Kaya kayong kayo mananampalataya ng Diyos, hindi dapat kayo natitisod. Tais na ng tais. Ingay, reklamo ko ng reklamo, hindi ka naman nagbibigay. Tama ba? Maghapong pasisimbahin. Pagka ganyan na yung buhay, parang nasa Psalms chapter 2, verse 3, kalagin natin ng kanyang panali. Tama ba? At alam niyo, kung inyong lalalaman ang silip ng kontekstong niyon, yun ay buhay ng unbeliever. Kayong mareklamo sa Diyos, sa kanyang salita, pakisaliksik ng buhay mo. Baka kinagaanyula ang mananampalataya, pero hindi. Ay ang Diyos na nakakabasa ng ating buhay. Tama ho ba? Ito niyo yan. Si Kristo, kaya hindi ho lahat ng kinatitisuran ay masama. No? Dahil si Kristo kinatisuran. Hindi ho lahat ng natitisod, tama siya. Dahil si Kristo kinatisuran, hindi mali ang Panginoon. So, commendable po kapag may Word of God, may prayer. Kasi hindi ho lahat ng tao ay naka-incline diyan. Tama? Kaya yung ikaw ay araw-araw ay nananalangin, araw-araw ay nagbabasa ng Bible, nakakatuwa. Kapuri-puri. Amen? Dahil hindi lahat ay ganyan. Nakakalungkot, hindi din lahat ng miyembro ay ganyan.
Hindi ako nakakapagtaka doon sa unbeliever, hindi ganyan. Pero ang nakakapagtaka, kung ikaw ay Christian, member ng God is Able Baptist Church, hindi ka rin ganyan. Tama ho ba? Tama ho ba? Nako. Alam niyo ho ba, ang kasiglahan ay hindi arak, hindi pakitang tao. Yan ay totoo. At alam niyo ho ba, ang totoong masaya, yung ramdam niya ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay dahil ng kanyang pananalangin at ng Word of God. Kumbaga sa nainom ng alak, ramdam daw nila ay guhit sa dibdib. Tama ba yung Kuya Boy? Tingin ko sa inyo, guhit na nga lang ang natira. Ano? Guhit daw pag ikinainom ng matapang, lalo gin. Guhit guhit. Ano ba pag ikipalabasan ng Bible at mapanalanginin, ramdam mo rin, nanunuot yung galak. Napapaluha ka na lang, napapasamba ka na lang sa Panginoon, Lord, thank you po sa salitang nabasa ko. Salamat ako'y nakapagsumbong uli sa iyo. Nakapagpagaan uli ako ng load ng aking puso sa iyo dahil nailagay ko sa iyo ang aking burden. At kapag gawin mo ito, ay di kay very commendable. Dahil hindi ito ang buhay ng tao, payabangan lang ang tao, kala mo lakas na lakas, hindi naman. Maraming taong dinadaan na lang sa kanyang talino, dinadaan na lang sa kanyang diskarte, pero ang dulo na yun, wala rin. Tama ba? Alam nga naman, ang Diyos ay magsinungaling. Nagsasabi ang Diyos ng totoo. Without Him, we can do nothing. Tama ba? Okay, number 2, not only commendable, prayer and the Word of God is inseparable. Sa totoo na, ang buhay na masigla, buhay na nakakapagpatuloy sa kabila ng maraming bagyo, pagkatapilok, ay buhay na may salita ng Diyos at panalangin. Dahil hindi ho yan pwedeng paghiwalayin. Naintindihan niyo ba yan? Pwede mo pang mapaghiwalay ang kanin at pang-ulam, pero ang panalangin at Word of God, hindi ka masisigla, hindi ka magkakaroon ng fullness of joy and strength coming from God kung wala niyan. Are you with me? Kaya atin pong maging ugali na tayo sana'y nagsisikap bago umalis ng higaan, cellphone muna unahin. Ano? Manalangin tayo pagkalis ng ating higaan. Kung maaari, isama nyo ang pastor nyo. Tagalan nyo. Bigla kayo, tagal-tagal kong panalangin. Iisa naman yung ako, isang pagpipray nyo sa ako lang. Samantala, kayo lahat. Bigat ng bigat ng laban. Alam nyo, kapag pinagpipray nyo ang pastor nyo, lalawak ang inyong unawa sa pastor nyo. Ang inyong suporta sa pastor nyo. Maintindihan yung siya'y tao rin. Are you there? Katulad ng pag-intindi ko sa inyo, kalahin nyo matagal na kayo nawawala, hinahanap ko pa kayo. At ako'y natutuwang kayo narito. Magpanalanginan po tayo. Huwag tayong basta umalis ng higaan na hindi tayo nananalangin. Tama ba? Kaya ba, pag bago kumain, nananalangin din. Okay, di ba? Nanalangin din ba kayo bago kumain? Bago umalis ang bahay, ugaliin din ninyo kayo manalangin muna. Sana yung aking sasakyan, mabunggo. Kasi in all thy ways, acknowledge Him. Lalo kayo mga driver. Huwag kayong alis, hindi kayo nananalangin. Hindi yan pagalingan ng pagdadrive. May pagalingan ng driver ng buhay. Maganda tayo nanalangin. Kayo mga nag-aaral,
Lalo kayong manalangin. Nabigyan kayo ng katalinuhan. Kayong mga nagtatrabaho, manalangin kayo na kayo maging tapat sa inyong pagkakaloob. Tama ba? Tayo pa yung manalangin. Na tayo makapagpatuloy lahat at tayo magbasa ng Biblia. Pagtuwangin po natin yan sa ating buhay dahil inseparable po yan. Tingnan po ang Proverbs 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9. Ano po ang sabi? Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ibig sabihin, nananalangin ka lang, pero hindi ka interesado sa kanyang salita. Magkasama yan. Huwag ka lang manalangin, pero hindi ka naman nakikinig ng kanyang salita. Ibig sabihin talaga hindi pwedeng paghiwalayin ang panalangin at ang Word of God. Yan ay inseparable. Kaya, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, siyang naglalayo ng kanyang pakinig. Kaya wag kang mahirating hindi ka na-attend. Lagi mong hanaping makapakinig ng kanyang salita. Kasi sa totoo na maganda naman tayo nakakapagbasa pero iba pa rin yung may nagpapaliwanag. Very helpful na yung ikaw ay nagbabasa personal. Pero mas lalong nakakatulong, ikinagbasa na, may napapakinggan ka pa. Ngayon nasabi ni talata, siyang naglalayo ng kanyang pakinig. Kaya hindi mo sabihin, ako naman hindi nakakalimot sa Diyos kapag hindi ka na nakikinig ng kanyang salita. Nakalimot ka na at damay ang iyong buhay prayer. Bakit? Ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Hindi ka aya-aya ang iyong panalangin kapag hindi ka na nakikinig ng kanyang mga salita. Why? Word of God and prayer, yan po yung inseparable. Are you with me? Kaya mind you, brethren, try your very best na laging nasimba. At kung hindi ka makasimba, talagang wala kang magawang paraan. Doon ka sa live streaming. Pero kung kaya mo naman, huwag ka namang umasa lagi dyan. Tama ba? Ang sabi, huwag nating hayaan ang ating pagkakatipon. Paano kayo magkakatipon? Ikaw lang ang nanonood. Tama ba? Sala na yun sa Bible. Pagkakatipon ang sinasabi. At yun hindi in spirit. Physical gathering yun. Tama ba? So, liwanag po, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. So, magkasama. Liwanag po dyan, magkasama yan. Hindi pwedeng panalangin lang pero wala kang paikinig ng kanyang salita. Maliwanag po ba? Kapag anak ka ng Diyos, hindi ka magiging normal sa iyong Christian life na iisa lang. Dapat magkasama. Prayer and Word of God. Prayer and Word of God. Sabi ng Proverbs 13 verse 13, tingnan niyo po sabi, sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Tama mo yan? Kaya mga kapatid, yun palang mahalin mo ang salita ng Diyos, yan ang tamang pagmamahal sa sarili. Yung hinahanap mo ang salita ng Diyos na basahin at pakinggan at sundin, hinahanap mo ang pagpapala sa iyong sarili. Sabagat ang sabi ng talata, sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Ipinapahamak mo ang sarili mo kapag inilalayo mo ang sarili mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Are you with me? Then nasabi,
Ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Ang isa sa gagantihin na tiyak dyan ay yung panalangin. Tama ho ba? We need the Word of God. Mga minamahal, kami ngang narinina halos gano'n gang katagal ako nagbabasa ng Bible, ay palpak pa rin, marami pa rin mali. Lalong tayo walang sikap sa salita ng Diyos at panalangin. Tama ho ba ga? Tingnan niyo po ang bagaman wala dito yung prayer, tingnan po sa Proverbs 11 verse 20. Proverbs 11:20. Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. Bakit kinatawag na suwail sa puso? Ay kung ayaw mo na salita ng Diyos, alam nga naman sabihin ikimasunurin. Tama ba? Proverbs 28 verse 4, ano sabi? Silang nangagpapabaya sa kautusan. Ito pa nakakalungkot niyo. Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. Huwag mong sabihin hindi ka manggagawa ng masama at kaisa ng masama kung hindi ka kaisa ng tama. Tanyo ha? Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. Ibig sabihin, alisin mo ang salita ng Diyos, ang hinahangaan mo na ay masama. Bakit? Ang mabuti ay ang salita ng Diyos, pero pinababayaan mo. Di ang iyong hinahanap na yung masama. Ibig sabihin mga kapatid, ang hinahanap mo'y kapahamakan at kasamaan kapag ang Biblia ay iyong iniiwanan. Ngunit ang nag-iingat ng kautusan ay nakikipag-alit sa kanila. Ibig sabihin, yung masikap sa Bible, kinakalaban ang kasamaan. So ang nalaban sa kasamaan ay yung nananatili sa salita ng Diyos. Huwag mong sabihin ikikalaban ang kasamaan kung hindi ka naman kalampi ng banal na kasulatan. At huwag mong sabihin kalampi mo ang banal na kasulatan, pinababayaan mo naman. Tama ba? So, inseparable po yan. The Bible and the Word of God ay inseparable. So, number 3, prayer and the Word of God. Balikan po natin number 7, if ye abide in me. Saan? In me. Kay Christ. And my words abide in you. Ye shall ask what you will. So, atin ang ini-intro, kung tayo nananatili kay Kristo, tayo ay may Word of God araw-araw at may panalangin araw-araw. At alam niyo ba, ang pananatili kay Kristo sa magitan ng pagkakaroon ng Word of God and prayer araw-araw, yan po'y profitable. Are you with me? Profitable. Hindi ho kalugihan ang buhay na laging may panalangin at may Word of God. Hindi ho kalugihan yan. Hindi kalugi. Ano? Bakit manatili ka sa Panginoon? Ang lupit noon. Paano malulugi sa Panginoon ka nag-i-stay? Tama ba? Yung ngayon kailang mag-stay sa SM, wala ka mang binili, iramdam mo yung saya eh. Tama ba? Lugi ang kanilang aircon, maghapon kong ginamit, wala ba akong binili? Ano? Ay, lugi ka rin naman eh. Itong wala na ubos ang oras mo eh. Alam mo, sa Panginoon ka mag-i-stay? Ang sarap kaya magbasa ng Bible. Akalain mo, sabi ni David, ako'y kinakahihigit sa aking mga guro, sa mga nagtuturo sa akin dahil lang iyong kautusan. Di ba? Ako'y kayo mas marunong sa kanilang mga matatanda dahil lang iyong kautusan. Ayun ba ang Bible? Nagpapatalino yan. Umaayos siya ng buhay. Nagpapasaya yan ng buhay. Sumusumbat yan ang ating kasalanan para tayo maayos.
Humingi lagi ng tawad sa Diyos, magpalinis lagi sa Diyos dahil sa ating mga kamalian. Dahil ito ang isinusumbat sa ating buti ng banal na kasulatan. Hindi ho kawalan ang magkaroon ng Bible araw-araw na binabasa. Kaya ay paglaban niyo yan. Napakaabala na ho ng mundo. Ano ba ang hinahabol ng mundo na tayo nakipaghabulan? Ilalagay lang sa palikuran. Kumbaga sa pabo, pampabuskar lang ng balahibo. Pampayabang lang. Maganda ang aming bahay. Pag edad mo, lula ka sa 3 baitang. Wala rin. Kwento din lang yan. Pero hindi naging masaya, payapa, dahil ang salita ng Diyos. Naging matatag ka. Di ka sabi, para kang puno na tanim sa tabi ng ilog. Diba? Ang iyong dahon hindi malalantat sa bawat kapanahunan ay nagbubunga. At anumang iyong gawin ay giginawa, very profitable. Tama ba? Anumang iyong gawin ay suswertihin. Baka kaya tayo hindi tayo nagbabasa ng Bible kaya hindi tayo makabinta. Ano? Bana pa sobra. So, if ye abide in me, try to imagine that. Bulayin mo mga kapatid. Sabi ng isang I do hope, kilala natin preacher yon. Sabi, don't idolize preacher. There is no such great man of God. We are all sinners and saved only by God's grace. Di hinahangaan daw siya. Sabi niya, bihin ko sa iyo, baka 15 minutes lang makasama ako, boring ka na. Yung hinahangaan mong magaling na preacher, nakakaula yung 15 minutes yan. Boring ka na. Bakit? Iba naman yung nagpipreach kaysa nagkukwentuhan lang. Tama ba? Ay minsan kami halimbawa magkausap, nasabi ko na yung sasabihin ko, ano pag sasabihin ko din eh? Ano? Di ka, kaya ano man yun? Ay ranas ko sa patay ang dali kong maubusan ng lipon. Tapos ang kausap mo pa yung Egyptian. Talaga ay madaling maubusan doon ng lipon. Ay English, ano kang hirap? Yung magaling ang ninong ko na talaga naman. Talaga akala mo nakakaintindi. Abay, tugtugan sila. Kagabi. Mamaya pala, meron din tayo dyan. So, profitable. Tandaan nyo, if you abide in me. And sabi dyan, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Alam mo, kapag tayo nanatili sa Panginoon, maraming gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Tama ba? Ikaw nga, pag banas na banas, tumabi ka lang sa electric pan, naginhawa eh. Imagine mo, kung ikaw iba sa banas, walang electric pan, di ka sama ng lasa. Okay, kanina yung naligo, ibigay pagkaligo ko, layo kay pawisan na uli. Pag sa init, bigay ang init. Daligari. Puputok na daw ang taal. Kalahin mo yan, pag natuloy yan, huwag mong sasabihin, di natin alam, malaki daw ang sakop ng yung lawak na yan. At pag napakialampan pa yung fault line, pag nasundot pa yon, naka, tagtag ang maligayang araw ni Henry at ni Joyce. Bagong kasal pa naman. Kaso lang, hiwalay na agad eh. Amen? Kala mo mga kapatid, kapag kinanatili sa Panginoon, very profitable. Very profitable. Hindi kalugihan. Kaya yung people, huwag kayong lalayo sa Diyos. The way you read and pray always. YS, married. Huwag tayong alis. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Tama ba? Dahil
Very profitable. Ano ba sabi ng Joshua 1:8 kung profitable nga? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Kala niyo, ang salita pala ng Diyos ang nagbibigay talaga sa iyo ng kasaganaan. Di ka yun ang habol natin. To become prosperous, hindi yung New Year. Happy New Year, Merry Christmas and prosperous year. Kati, tumaon na tumaon, babasa ng Bible lugi ka pa rin. Tama? At alam niyo ba, ang tunay na prosperity ay spiritual prosperity. Dahil mga kapatid, maraming mayaman, hungkag. Pero pwedeng mahirap, pero parang ang feeling may mayaman. Feeling lang yun. Pero hindi, iba talaga ang dulot talaga ng Word of God. Parang hindi ka takot na ikaw na hindi ka tulad nila. At saka kung ikaw magkaroon, alam mong gamitin. Iba ang dulot. Hindi talaga kalugihan. Profitable. Kaya sinabi natin sa Psalms 1 verse 23, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth, suswertihin. Kalahin mo yan. Sasabihin mo ang Bible ay kawalan. Hindi. Kung kaya nga tiki lupay, etc., wala ay. Baka wala kang word of God in prayer. Tama ba? Ngayon, hindi sabi, ye shall ask what you will. Ye shall ask what you will. Ay, actually, mga kapatid, prayer pa lang. Wala pang answer. Profitable na. So, totoo na. Yung manalangin ka lang, wala pa yung answer. Biyaya ni. Ay, may iniwala doon. Ay, ramdam ko wala pa yung tugon niya kay masaya na Ang sarap pong magsumbong sa Diyos. Ang sarap pong sabihin ang lahat mong kahinaan, ang lahat mong pagkakamali. Dahil ang Diyos nauunawaan ka. Tama ba? Maniwala kayo, wala pa ang answered prayer, blessing na, ikinagpipray. Bakit? Sabi ng Diyos mag-pray, di kinakakasunod. Di nga ang biyaya, nasusunod mo ang Diyos. At yung pang nahaganang yung kalooban, yung kay Hana, wala pa naman si Samuel, bakit maginhawa na kanyang muka? Nabasa niyo ba yan? Parang kayo, ang ginhawa na yung muka. Di ka sabi, siya'y nanalangin ng tempting, etc. Napagkapangalan pa nga siyang lasing ni Eli. Di ba? Nasa Bible pa yung Eli. Okay. Si Eli. Ngayon, sabi ni Eli, kailan ka magiging hamak na babae? Parang akala lasing. Maganda sagot ni Ana. Huwag mong sabihin ako'y anak ni Bilial. Yung palang magbabarik, anak ni Bilial. Ano ibig sabihin ng Bilial? Isa sa pangalan ni Satanas, Bilial. Pag sinabing Bilial, worthlessness. Ang ibig sabihin ng worthlessness, walang kakwenta-kwenta. Kaya Satanas walang kakwenta-kwenta, bigay na habol natin. Bigay siya ang ating sinusunod. Wala nga kwenta-kwenta, kaya sabi ng Bible, ang sino mang sumusunod sa hamak na bagay, nagiging hamak din. Pero hanapin mo ang Diyos, nagiging mas mahalaga ka. Dahil ang umahamak sa Diyos, kanyang hahamakin, ngunit siya nagpaparangal sa kanya, ay kanyang pararangalin. Tama ba? So, yung manalangin ka pa lang, mga kapatid, wala pang answered. Biyaya na. Then number 4. Prayer and the Word of God, not only commendable, inseparable, profitable. Number 4, answerable. Ayaw ba ang effective na panalangin? Magkasama ang Word of God.
and prayer. Tingnan niyo po ang talata. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will. Ano sabi? And it shall be done unto you. Wow! Amen! And it shall be done unto you. Ibig sabihin, answerable. Katugon-tugon ang panalangin ng mga anak ng Diyos na merong laging araw-araw ay nananatili kay Kristo through Word of God and prayer. Ay bakit? Ay commendable ka nga eh. Di ka sa anak, pagka magaling ang performance, ay nakakatuwang bigyan. Tama ba? Sino ang naalis sa kumpanya? Yung bang ang galing ng performance o yung walang kagaling-galing ang performance? Ang inaalis, candidate. Sabi nga ni Albert hindi nakakatiyak dahil yung ang magagaling ay inaalis. Ang isip ko naman lalo nyo kasi hindi galing nyo. Tama ba? Mga kapatid, ang Diyos po ay katugon-tugon ang panalangin kapag may Word of God. Tama ho ba? Kaya wag ho tayo manghinayang na tayo nagbabasa sa oras na ibinabasa natin ang Bible. At tayo nananalangin. Kaya ang halaga din ng devotion. Yung ikaw ay may personal devotion araw-araw. Kasi tiyak nandiyan ang Word of God, nandiyan ang prayer. Tama ba? Tutuwa ako sa mga young people, lagi ng talata doon sa kanilang grupo. Parang merit din. Laging binibigyan ng talata. Maganda kung maging habit natin, tayo ay mayroong talata araw-araw at may prayer. Answerable po. Tignan niyo po ang pagkawala niyan. Tignan niyo po James chapter 4 verse 3. James chapter 4 verse 3. Ye ask, and receive not. Why? Because you ask amiss. Why you ask amiss? You're not saturated of the scriptures. Ano bakit tayo nananalangin? Walang binibigay ang Diyos? Kasi hindi tayo guided kung ano yung gusto ng Diyos. Bakit hindi tayo guided? Wala nga yung scriptures. Magkasama ang scripture and prayer. That's why, kaya lagi ang tayo ay humihingi, pero wala tayong matanggap kasi humihingi tayo ng mali. Ano yung mali? That ye may consume it upon your lusts. Alam mo, yung ating hinihingi, sasalain yan ng Bible. Ang hihingin mo yung kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay saturated ng Word of God, saturated ka ng gusto ng Diyos. Kaya hihingi ka kung ano yung gusto ng Diyos. At yung gusto ng Diyos, yun ang tama. Mga kapatid, minsan akala natin killjoy ang Panginoon. Hindi. Yun ang best. Yun ang tunay na magpapasaya sa atin. Hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto ng laman mo. Yung gusto ng Diyos. Di ka tayo nag-preach tayo dyan? Yung prayer according to God's will. Ang puntos natin yun, that is a prayer for God's purpose. Kapag ikinanalangin sa Diyos, sa kanyang kalooban, hinihingi mo yung plano ng Panginoon. Mga kapatid, wala nang tatalino sa Diyos para magkamali ng pinaka-best na plano ng buhay. Hindi ka uubra sa talino mo sa Diyos. In fact, yung alam mo, galing din lang sa Kanya. Malaki pa ang patak ng ulan, ambon ng ulan. Are you there? Napakaliit ang ating alam kung idadais natin sa Diyos. Kaya ang hingin natin yung kalooban ng Diyos. Paano kayo hingi sa kalooban ng Diyos? Prayer ka lang pero walang Word of God. That's why you ask always what is amiss. Kung alin yung mali. You're not guided and saturated with God's will. Tama ba? Kaya sabi pa naman ng 1 John chapter 5 verse 14, sabi diyan, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will,
He heareth us. Very answerable. Tama ba? Kapag humihingi tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, dinidinig niya tayo. Are you with me? Kaya ladies, pagpalabas ka ng Bible, hindi ka na mananalangin ng unbeliever na pogi. Bakit? Mababasa mo na yun sa Bible eh. Alam mo, ipapanalangin mo, si Eric. Bakit? Pogi. Tana? Di ba? Ano? Hindi ka naman nanalangin ng numero para tumama sa wedding. Bakit? Saturated ka ng Bible eh. Hindi ka na matutuksong alukin ng alak at iinom ka rin. Bakit? Saturated ka ng Bible eh. At kaya nagkamali, hindi ka magmamatigas. Bakit? Ang sabi ng Bible, siya nagkukubli ng kanyang pagsalangsang hindi giginhawa. Maging ang pagkakamali, iiwanan mo yan. Hindi mo ipamumuhay yan. Bakit? Saturated ka ng Word of God. You will be inclined to us, not amiss, but according to God's purpose. His will. Are you with me? Napag-aralan natin, that is a prayer of self-passivity. Ibig sabihin, not my will, but your will be done. Ano, pagka ikaw ay saturated of Word of God, ay kinanalangin, hindi mo igigiit ang iyong sarili. Ang igigiit mo yung iyong kalooban. Bakit? Yan ang tama. Yan ang banal. Tama ho ba? That is a prayer to prevail. Ito yung panalangin magtatagumpay. That is a prayer for prosperity. That is a prayer for pinnacle. Yun po yung ating napag-aralan. Hindi ko na alam kung kailan. Next. Basta napag-aralan natin yan. Amen? Kaya mga kapatid, pag ikaw ay prayer and word of God, you will not ask something amiss. At hindi natin i-insist. Kaya tayo, yung mga nagsasideline, sa paglulupa, kung anong kalooban ng Diyos. At huwag tayong magbabackside pag hindi nakadeal. Kasi ang hinihingi natin, kung ano yung kalooban ng Diyos. Pag pumayag siya, praise the Lord! Mabibili natin yan. Amen? Maghahanda tayo maghapon, litsyong baka, litsyong manok, litsyong alid, lahat ng nililitsyon eh. Ano? Pag kayo nakakaitya dito, may paumagahan, may tanghalian, may pahapunan, dumali na si Kuya Boy. Kuya si Kuya Alfred. Pag kalooban ng Diyos. Eh pag hindi, di backslide. Di ba? Minsan din yung mga lalaking ganyan eh. Ang lakas ng loob manligaw pag nabasted. Sabi na nga ba eh. Wala akong kalakas-lakas sa Panginoon. Psh! Ang lakas ng loob mong magtampo sa Diyos. Alam niyo po, may panahon ng Diyos kung bakit hindi pa yun. Ayun, ikita ko sa aking sarili. Nung ako'y kasagsagan halimbawa, ano mangyayari? Ngayon may edad na ipamalay-malay, di lalo ng kabataan, puro si Galbo lang ang alam. Sa totoo na, yung kayong alimpuyos na alimpuyos, pag edad ninyo, sabihin sa inyo, bigyan ko'y nakadali na agad. Yan ang sasabihin ko pa huwag mo unahan. Yeah? Alam nyo kapag ikidumating doon sa maturity ng isip, ma-appreciate mo kung bakit hindi ka binigyan ng Panginoon ng maaga pa. Dahil mas maalam ang Diyos kaysa sa atin. Nakakita ho ba kayo? Yung dito, nakakita ko ng bata dito, yung hippopotamus? Okay. Tapos ang liit ng liig. Halimbawa, ang laki ng ulo. Electric fan. Tapos ang liig ay gawalis. Di kayo no? Laking kaya? Kaya? Nagkaroon ka. Ang layo-layo mo sa Panginoon. Immature pa ang karakter mo. Di parang ang lakala ng ulo mo, gawalis naman ang liig mo. Gayon yun.
Tama ba? Parang puno ng kamatis, pero ang bunga ay langka. Ay hindi ayos eh. Tama ba? Kaya imamatured muna tayo ng Panginoon. Kaya huwag kang magtampo kung hindi pinagbigyan ng Diyos, ibig sabihin hindi mo kaya. Alam mo, ang blessing ay nagiging sumpa pag dumating sa iyo na hindi mo pala kayang dalhin. Ang tunay na blessing, proportion. Proportion. Kaya ako napapagkantyawan, laki-laki na katawan, liit ang paa. Ngaling-ngaling ko na si pain eh. Di ba? Kasi hindi magandang tingnan yun, hindi proportion. Kaya bago ka umaspire ng great blessing, Word of God and prayer, pagyamanin. Pagyamanin natin. Amen? Eh kung sa 100 piso lang hindi ka na makapag-tithe, di lalo sa 1,000,000. Tama ba? Alam mo sa 100 piso, hinayang-nahiyang ka 10 piso, di lalo ko 1,000,000 yan. Tama ba? Ay, may napakinggan akong ganyan, preaching ni Pastor Hernandez. Pastor, pag-pray mo ako magsisimula ng business. Ay, di, pastor na may napakadaling pakiusapan. Di ka? Abay, sinama nga daw. Oh, may nalaki nga ang business. Abay, nung kumikita ng 50 pesos, iba, 5 piso lang. Tice. Di ka? Kumita ng 500, 50 pesos lang. Aba, ay, nung 1,000 na. Inaantay daw niya, abay, wala na. Nawawala na. Ay, nung nalaki, nawala na. Bakit? Pag hindi ka saturated ng Word of God and prayer, akala mo laki-laki ng ibinibigay mo. Mas malaki ang ibinigay niya sa iyo. Tama ba? Tama ba? At alam niyo ba ang kwento sa akin ni Pastor Hernandez? Nasunugan. At nakakatuwa natin revival. Nasunugan. Kaya wag ho tayong alam ng Diyos ang ating buhay. Tama ba? Answerable. Then last, abominable. Ano ba kapag ikaw po mga kapatid ay laging may Word of God and prayer, you are usable. Amen. Ikaw ay kagamit-gamit. O na magagamit. Bakit? John 15 verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Ang buhay na palaging may panalangin at salita ng Diyos ay buhay na tunay at tiyak nakagamit-gamit sa Kanya. Ay ba naniwala? Meron akong 2 puntos dito. Tingnan po natin si Samuel. Si Samuel po ay naging kagamit-gamit sa bansang Israel. Tama ba yung usable? Ibig sabihin, magagamit. Ano sabi ni Samuel? 1 Samuel 12:23. 12:23. Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Tignan niyo ha, ang ginagawa ni Samuel ay manalangin at magturo ng matuwid na daan. So, nandiyan ang Word of God and prayer. At tingnan niyo po naman si Samuel, ano ang buhay niya? Sabi ng talata, sa buong buhay ni Samuel, naglingkod ang Israel sa Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay na mapanalanginin at lagi may Bible ay kagamit-gamit. Tama ba? Opo! Kaya nga baka tayo hindi available sa Diyos, pang pag-gamit sa Diyos, kasi wala ang prayer araw-araw. Wala ang Bible reading araw-araw. Pero sabi ni Samuel, huwag sana akong magkasala ng paglilikat ng kapanalangin sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang daan at matuwid, Word of God and prayer. Tama ba? Kaya si Samuel naging kagamit-gamit. O nagamit ng Diyos. Then tingnan natin ang Acts chapter 6 verse 4.
Naniniwala ho ba kayo ang mga apostles naging kagamit-gamit din? Si Pedro nagamit ho ba? Si Pablo nagamit ho ba? Yung ilan ho ba mga apostoles nagamit ho ba ng Panginoon? Pero ano yung kanilang minintain? Tingnan niyo po ang minintain ng mga apostoles. Datapwat magsisipanatili kaming matibay saan? Sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Bakit nagkaroon ng problem eh? Dumadami ang mga babaeng bao. At wala nang nangangasiwa. Sabi ng mga alagad, alangang iwanan namin ang gawain ng panalangin at salita ng Diyos nang dahil sa pangangasiwa sa kanila. Tumawag nga kayo ng 7 lalaki. Kalahin mo mag-aalaga lang ng babae? Puspos ng espiritu? Puspos ang pananampalataya at karunungan? Tama ba? Mag-aalaga layo ng babaeng bao? Pero nasabi ng Bible, kami mananatili sa panalangin at salita ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, usable ang buhay na ang buhay ay araw-araw nananatili sa panalangin at salita ng Diyos. Tama ba? Kaya mga kapatid, huwag ho nating hayaan. Tayo na may isang araw ay malapit nang dumating ang Panginoon. Di natin alam ang ating buhay. Minsan di tayo nakakaabot sa average ng buhay eh. Kasi iba ang average ng tao kaysa average ng Diyos. Iba yung sukdulan ng tao at sukdulan ng Diyos. Pwedeng sukdul ka na sa 12 years old pa lang. Pwedeng sukdul ka na sa 22 years old pa lang. Di natin alam eh. Kailan pa tayo gugunagunahin yung tayo nakakapagbasa, nakakapanalangin? Tama ho ba? So, ang isang hamon nating topic, prayer and word of God. Prayer and word of God. Tabi manalangin. Mapagpala naming Ama, salamat na ikaw ay napakabuti sa amin. Tinuturuan mo kami. Sa totoo na Panginoon, yun ang kulang sa amin. Yung kami ay laging nananalangin araw-araw at nagbabasa ng iyong mga salita. Tulungan niyo kaming maging isang kasanayan at kagalakang gawin ang bagay na yan. Sapagat yung gawain yun ang nagpapanatili sa amin kay Kristo. And if we abide in Him, kami siyang magbubunga at hindi malalanta. At sa bawat kapanahon ay nagbubunga. Habang tayo nakayuko, nakapikit. Ang hamon ng Bible sa atin minsan pa ay manatili tayo sa araw-araw kay Kristo sa magitan ng palaging pananalangin, pagsunod sa kanyang mga salita. If that is your prayer, you can just kneel down and pray, Lord. Turuan niyo po ako na huwag pumayag na lumilipas ang araw na ang iyong salita ay malayo sa akin. At ako'y hindi tunay na nakikipag-usap sa iyo. Nagsusumbong, nagpapagaan ng kaluluwa, nagpapalinis ng kaluluwa, nagtatapat, sinisiro sa Diyos sa sinasabi. Nananalangin, lagi ng revival, ng kalakasan, maging matatag, laban sa lahat ng panghihina, paglayo sa iyo. Araw-araw nating usalin yun sa Diyos. Lakipan natin ang salita ng Diyos. For sure we will abide in Christ through